Okay guys, kamusta and good morning sa ating mga ka-best friend at mga ka-travelers dyan. Andito na naman tayo mga ka-travelers, travel naman tayo. So kahapon, last upload natin ay ginamit natin chariot para makatipid tayo sa gasolina. Gawa lang talaga namang napakamahal ng gasolina mga ka-travelers, no? So ang full tank natin ngayon doon sa trike natin ay umabot na ng 300, dati 200. Pagka may laman pa ng dun sa may gitna niya ay napupultang. Ngayon hindi na mga travelers, umabot na ng 300 to 400 bago natin siya mapultang. Grabe, napakamahal ng fuel ngayon. At kung makita natin sa nakarang vlog natin, pupunta tayo ng Petron, Shell, umabot na siya ng 100 pesos yung diesel and 90 plus yung gasolina mga travelers. Grabe, doble, halos dumuble na ang presyo ng gasolina mga ka-travelers. So ngayon ay gagamit na naman tayo ng sasakyan na isa sa pinakamatipid na sasakyan na ginagamit natin mga travelers, no? Kasi pag diesel gamitin natin, talaga namang napakalakas din sa fuel. Kaya yun, gagamitin natin ngayon ay Hyundai Ion. Isa ito sa pinakamatipid na sasakyan. Malit lang siya and 5-seater. Malit lang to mga ka-travelers. At napakatipid ng napakatipid sa gasolina mga travelers. So wala tayong masabi dito sa sasakyan na to. Subukan na to, super tipid. Ang 500 pesos mo, ilang araw, balos mga isang linggo rin gamit. Hatid sundo sa estudyante. So ganun katipid ang Hyundai Ion. So naka-aircon ka pa nun. Doon naman sa trike naman 200 pesos isang linggo. Doon naman sa chariot napupultang ko rin sa talagang 200, may na isang linggo na gamit. So magpo 4 days na 4 days na siya kahapon na ginagamit ko, hanggang ngayon pultang pa rin. And by the next day siguro ay siyempre papagas tayo ulit para mabutan pa natin yung mga murang presyo ng gasolina dito sa Cagayan, dito sa Tuguegarao. Kasi talaga namang malaki yung taas presyo guys, grabe. Ewan ko lang sa NCR, sa Metro Manila, hindi ko lang alam kung magkano na. Pero binabalita din naman sa sa TV, sa Facebook na umabot na ata ng 100 pesos na rin. May mga gasoline station na pumapatak na ng 100 ang kanilang gasolina. Grabe. So maglalakad tayo nito o mag-i-bike na lang tayo guys. Dahil sa sobrang mahal ng gasolina dito ngayon. So bababa din naman siguro yan pagka may lumabas na supply. Kumbaga kung may mapagkukunan na tayo ng supply ng fuel, sana bumaba nga. Pero kakaunti lang yung baba niyan, siguro mga 2 pesos dyan lang. Kadepende din naman kasi sa presyo per barrel. Sa panahon ngayon kailangan natin magtipid. Hindi natin kailangan ng sasakyan na maganda para magpasikat lang o magpasosyal. So ngayon kailangan magtipid kung maaari kabayo, mas maganda kabayo para healthy sa kalikasan guys, no? So wala talaga. So mamaya siguro tingin tayo ng mga e-bike habang mura pa yung e-bike, kasi parang pagkakaalam ko balita-balita natataas din ang e-bike, yung e-trike na tinatawag. So tingnan natin mamaya kung magkano yung presyo ng mga e-trike guys at e-bike. Kasi nakita ko sa page ng NXT, medyo tumaas pala sila ngayon kasi demand yung e-bike ngayon mga ka-travelers. Pero solid din naman, gawa ng siyempre mura lang ang kuryente sa isang isang kilowatts maabot ka na ng 14 kilometer. So samantalang sa fuel, kung sa fuel mo yung kukunin, magkano na isang litro ron? Kasi sa isang litro, katulad niyan Hilux, ang Hilux kasi 14 km yan 14 km per liter. Yun, magkano yung diesel ngayon? Nasa 100 plus na. Ibig sabihin, sa 14 km mo ay 100 pesos mahigit ang babayaran mo. Unlike dun sa electricity, 8 pesos lang per kilowatt. So okay na rin sa electricity guys, mas makatipid talaga. So isa rin sa sa the best na makatipid tayo dun sa shortcut. Kung magaling kayo sa mga shortcutan,
na hindi nagkaka-traffic, yun, mas makatipid kayo ng mga travelers, no? Kasi makatulong yan para yung time ng travel nyo mapapaiksi, at syempre yung andar ng sasakyan ay hindi tatagal. Kumbaga hindi kayo nami-maintain, hindi kayo nag-stop sa isang lugar ng napakatagal na kumakain kayo ng napakalakas na konsumo. So lalo pag naka-aircon, talagang asahan mo malakas yung fuel consumption. At syempre yung load ng sasakyan nyo, tulad may mga karga kayo dyan, isa rin yan sa mga nagpapabigat, no? Nagpapataas ng RPM ng ating engine. Kaya pag umapa ka, ayaw pa umusad, gawa ng medyo mabigat din yung karga nyo, mga travelers. At hindi lang doon, syempre yung mga pressure tire, yung mga tire pressure ng ating sasakyan, isa rin yun sa isa rin yun sa nagpapahirap ng andar ng ating makina. Kumbaga nagpapataas tayo ng RPM yun eh. The more nga mataas sa RPM natin, ay mas lalo siyang tatakaw sa gas. Or kapag panay tayo apak ng gasolinador o yung gas, ay talaga namang magastos din sa fuel. Panay ka bomba ng bomba, guys, no? Grabe. Talagang napakagastos nun. So shortcut tayo para hindi tayo ma-stuck up sa traffic, kasi doon banda sa diversion, doon yung daanan talaga ng mga traffic. May stuck up tayo sa traffic pagka doon tayo dumaan. So sayang din naman yung fuel. Nagtitipid tayo sa fuel ngayon. Kaya dito na tayo dadaan sa shortcut. Mas malapit-lapit, at yung time natin sa pagbiyahe ay mixi lang. Doon kasi matagal. So yun, yung mga nakakuha ng Ion, ng mga Wigo, yan, mga matitipid yan sa gasolina. So napakapalad nyo, guys, na nakakuha kayo ng ganyang sasakyan. So solid, napakatipid nito. Full tank pa rin, guys, oh. Mag 1 week na to. Ito, papakita ko sa inyo, guys, no? 1 week na po yan, pero solid, grabe. Yan, full tank pa rin. Solid talaga si Ion. May panahon ng crisis, pwedeng siya gamitin. Kaya lang kung talaga namang wala nang supply, wala tayong magagawa. Kung wala talagang stock ng fuel o gasolina. Si Ion naman kasi manual, mas madali mo yun siya mas madali mo siya i-adjust pag manual. Yun. So pupunta tayo, guys, ng Pengi ngayon. Napansin ko ngayon, ang daming e-bike dito kayo sa Tuguegarao. So talaga namang marami nang kumuha ng e-bike, guys. No, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman, guys, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, click nyo na rin yung subscribe button dyan. Click nyo yung bell. Click nyo po yung all para update kayo sa ating mga vlogs. So ang presyo po dito ng fuel sa Tuguegarao, update ko lang kayo. Sa diesel po ay umabot na ng 106 sa diesel. And sa gasoline umabot na rin siya ng 95. No, ang pinakamataas. Pero meron pang mas mababa. Meron pang mababa, 85, 83 mga dyan sa gasolina. Diesel lang talaga, mga ka-travelers, yung medyo mahal. Medyo matraffic dito. Yan, ito yung problema pag yung area ay naging matraffic na. Doon tayo mas gastos sa fuel. Gagawa ng siyempre yung aircon natin. At yung minor na yung RPM ba. So guys, no, sa aircon naman iyon, huwag nyo isasagad. No, so ilagay nyo lang dito. Number 1 lang. Yan, malamig na po yan siya.
Nakaganyan lang din yung fan nyo. Kahit, yung fan walang problema kahit asan nyo yan. Yung cool nya lang o yung AC nya lang, yun lang po yung adjustan nyo ng medyo mababa lang. Total, maliit lang naman iyon. Mabilis lang naman lumamig yan. Mababa lang yung ano niya, yung pihit. Mga number 2 or 1, huwag nyo lang isagad sa dulo. Sa blue talaga sa dulo. Para mas makatipid kayo sa fuel. So, ganyan lang yung settings ko guys. No? Kaya, yan. Full tank pa rin. No? Super tipid talaga si Ion. So, may mga Ion dyan. May mga experience na rin yan sila. Kung gaano katipid yung Ion. Kaya, alam na rin nila yan. Sa maintenance, matipid sa maintenance si Ion guys. No? Okay guys. Maraming salamat sa panonood ninyo ng ating vlog ngayon. At kamusta naman dyan sa ating mga Rosie Chariot? Kamusta kayo dyan? At huwag kayong magsasawa dahil nga ngayon mahal na ang fuel. So kailangan natin magtipid. Pwede na yung trike na Chariot, maraming may karga. Kung gusto nyo mga pang delivery, mas maganda yan. Kasi marami kayong pwedeng may karga na container dyan o galon-galon o mahabang mga bagay. Pwede nyo karga. Malaki kasi yung body nya. Kaya anytime, anywhere, pwede nyo siya gamitin. Napakaganda ng Ion, mga travelers. Ion ng Chariot sa mga pang business. Okay, dito na tayo guys sa City Mall. Ito guys, nandito tayo sa intersection ng Karitan. Kasi kita talaga intersection. Dati napaka-traffic yan dito. Pero ngayon wala na. Halos wala nang traffic dito sa may Karitan intersection. Talagang fuel lang pala ang katapat o ng traffic o yung pagtaas ng presyo lang yung katapat ng traffic para mawala yung traffic dito mga ka-travelers. So yun mga ka-travelers, no? Thank you for watching. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating vlog sa araw na ito guys, no? So yun, thank you mga ka-travelers.